Huminto si Giao Jin at nagtanong muli, paano kita tratuhin? Naiilang si Hamsun Jin at inabot ang kamay na hinawakan ni Giao Jin. Ano pa ba, balak mo bang lokohin ako? Direktang inilagay ni Giao Jin ang kamay sa bulsa ng pantalon at sumagot, dahil hindi pa ako lubos na nagtitiwala sa iyo, kailangan kitang subukan muli, saan kaya tayo magsisimula? Baka simulan natin noong pumasok ako sa paaralan ng Naisongbi. Tumingin si Giao Jin kay Hamsun Jin at sinabi, pakinggan mo, lahat ng mga taong may kinalaman sa iyo ay kailangang marinig mo. Lalo pang nawala ang katinuan ni Hamsun Jin, huwag mo nang ikwento ang nakaraan mo. Lumipat ang eksena sa malayong nakaraan, nagsimula sa unang paaralan, ang high school na Naisong, ipinaliwanag ang kahulugan ng Naisong. Ang salitang paaralan ay kombinasyon ng lugar ng Jonggu at Incheon, ang Naisong ay nasa pinakailalim ng lugar. Ito ang kambal na magkapatid ni Lee na nag-aaral sa Naisong. Mukhang late silang pumasok sa klase pero mukhang alerto pa rin sila. Sabi ng kuya, late na tayo. Sabi ng kapatid, palaging late pero pareho silang mabilis maglakad. Nang pumasok sila sa silid-aralan, nakita nila ang isang gulo, medyo nagulat dahil kakaiba ang opening ceremony na ito. Sinabi ni Giao Jin sa kuya niya, bagong pasok pa lang ay naghahati na ng ranggo. Ito ang pinakamahina na paaralan, gusto mo bang maging boss dito? At doon nagsimula ang reputasyon ni Giao Jin at ng kuya niya sa paaralan, hindi pa sila tinatawag na sanglay noon. Pero hindi natuwa ang mga batang Chu sa kambal na sina Giao Jin, sila ang kilalang kambal sa Naisong, patayin sila. Tahimik lang ang kambal na sina Giao Jin, humigop ng mahabang hitit ang kuya, habang sinabi ni Giao Jin, mukhang kumalat na ang chismis. Naglaban-laban ang kambal at mga batang gulo, hindi nila hahayaan na mabigo sila. Nag-away ng malakas ang grupo hanggang halos mamatay ang Diyos. Dumating ang isang grupo, narinig ang kanilang mga boses, bakit kayo maingay, siguro hindi pa sanay sa espiritu ng estudyante. Nang buksan ang pinto na dati ay nakasarado, nakita nilang nakahiga ang mga gulo, habang ang kambal na sina Giao Jin ay nananatiling cool at maayos. Nanguna sa grupo ang isang lalaki at nagtanong, ang boss ng mga first year ba ay kayo? Mukhang matalas ang mga mata ng mga batang ito. Nagpakilala ang leader, ako si Dagon, boss ng Naisong School, malapit na ang laban para sa ranggo sa Incheon. Huwag kayong mag-alala dahil ako ang boss ng paaralan, itataas ko ang posisyon nito. Ha. Ang susunod na hakbang para umakyat sa ranggo sa Incheon ay ang technical school ng Jonggu Incheon sa tabi, kung walang problema, sisimulan natin bukas. Kinabukasan, mabilis na natalo ang leader ng gulo sa grupo ng kabilang paaralan. Ang bagong leader ay nagdeklara sa mga kasama na simula ngayon. Ang technical school ng Jonggu Incheon ang mamamahala sa Naisong High School. Nagpatuloy si Giao Jin sa kanyang alaala at nanatiling pinakamahina ang Naisong sa lugar. Noon ang boss ng technical school ay isang bagong tao. Biglang nagtanong si Hamsun Jin. Nasaan ang bida natin? Hindi ko kailangan malaman ang tungkol sa ibang boss, kahit sino pa man sila, gusto ko lang marinig ang kwento ni Boss Gon. Kinuskos ni Giao Jin ang ulo at sumagot, hindi ba maganda ang kwento ko? Sige, punta tayo sa paaralan. Pumasok sa ikalawang kabanata, tila may usap-usapan tungkol sa isang bagong estudyante. Isang second-year student ang bagong lipat dito, pinag-uusapan ito ng kambal na sina Giao Jin, narinig ko na ang boses niya ay mula sa Seon. Sagot ni Giao Jin sa kuya, kung Seon ang boses niya, hindi siya malakas, parang mahina lang na prinsipe ng lungsod. Umupo si Giao Jin at sinabi, ngayon na kami ang nangunguna sa first year ng Naisong High School, kami na ang mga senior. Biglang may boses na sumira sa tahimik na hangin, tumingin ang kambal na sina Giao Jin sa nagbigay ng boses na nakakaakit, nagulat sila, ano nang nangyari? Tinanong ng kaibigan, nasaan ang boss ng paaralan? Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Giao Jin, bahagyang nakasimangot at sumagot, si Dagon yata yon, mukhang bagong mukha. Siya nga, bagong lipat na second-year student, pero hindi dapat pumunta sa first-year na grupo tulad ng mga tito. Bakit mo hinahanap ang boss? May hierarchy dito, alam mo naman yan, di ba? Tumayo si Giao Jin at seryosong sinabi kay Dagon. Pagkatapos ay mayabang na ipinakilala ni Giao Jin ang sarili. Ako si Giao Jin, first year, kahit second year ka pa,
at saka binunot ang kamao at tinamaan si Dagon. Malakas na sinabi ni Giao Jin, pero una, pagkatapos ay may pagtatapos na may paghanga mula kay Hamsun Jin, sinabi ni Giao Jin. Pagkatapos ay pumunta sa susunod na paaralan, nagtataka si Hamsun Jin, bakit na lang sa susunod na paaralan, kwento mo pa, bakit hindi mo tinatapos ang kwento? Kinuskos ni Giao Jin ang ulo at sinabi, hindi ko na maalala ang nangyari pagkatapos. Malaki ang mga mata ni Hamsun Jin at nagtanong kung natalo siya. Paano naman ang kambal? Nagpatuloy si Giao Jin sa kwento, ang kuya, nang bumagsak ako, nagulat din siya pero hindi nakalimutang humitit ng sigarilyo. Hindi nakalimutang humitit ng sigarilyo. Pagkatapos ay nilinis at sinuntok si Dagon bilang paghihiganti para sa kapatid na si Giao Jin. Bumalik sa kasalukuyan, napangiti si Giao Jin nang mahiyang kinuskos ang ulo at hindi na ipinagpatuloy ang kwento tungkol sa sipon na parang kahihiyan. Tiningnan ni Hamsun Jin at naintindihan, huwag sabihin na pareho kayong bumagsak. Sagot ni Giao Jin, hindi ko na maalala ang nangyari pagkatapos dahil pareho kaming bumagsak, haha. Pero iyon ang unang pagkikita ko kay Dagon, sa huli ay dinala ni Giao Jin si Dagon upang makipagkita sa prinsipal na tinatawag na boss. At ang dahilan ng paghahanap ni Dagon sa boss ay upang magbigay ng isang kahilingan. Tinanong ni Hamsun Jin, isang kahilingan. Sagot ni Giao Jin, sinabi ni Dagon na nais niyang mamuhay ng payapa. Ngunit hindi pinansin ng boss si Dagon, pinutol niya ang sinabi nito, ngunit alam ni Giao Jin na ito ay isang simpleng kahilingan at hindi isang hamon. Tiningnan ng boss si Dagon nang may galit at nagtanong, ano nang sinabi mo? May tinatago ka bang kamera sa katawan mo? Sobrang drama mo. Karaniwang eksena ito sa mga pelikula ilang taon na ang nakalipas, nanatiling seryoso ang mukha ni Dagon, pero talaga namang gwapo kahit ano ang gawin. Lumapit ang isang kasamahan ni Dagon at hinawakan ang balabal ni Dagon, binalaan siyang huwag magalit, hoy, estudyante ng ibang paaralan ka ba? Bakit tahimik ka? Pakinggan mo, hindi ito lugar para magpanggap na matapang. At pagkatapos, syempre, natalo ang boss at mga kasama niya kay Dagon. Nakahiga silang lahat, nagpatuloy si Giao Jin sa kwento, at doon nagsimula ang tunay na proyekto ni Dagon na mamuhay ng payapa. Syempre, natalo ang boss at mga kasama niya kay Dagon. Nakahiga silang lahat, nagpatuloy si Giao Jin sa kwento, at doon nagsimula ang tunay na proyekto ni Dagon na mamuhay ng payapa. Ngunit sa katotohanan, kinabukasan ay huminto si Giao Jin sandali at ipinagpatuloy ang kwento na masaya. Kung gusto niyang mamuhay ng payapa, hindi siya dapat pumunta sa Incheon. Tinanong ni Hamsun Jin, bakit hindi dapat? May nangyari ba sa Incheon? Ayaw sumagot ni Giao Jin, pagkatapos ay lumipat ang eksena. Ang super advanced na lie detector ay pinisa ni Dagon na parang pinipisa ang isang dalandan, nagulat si Yongmin at ang iba, ano yan? Sinira mo ang makina. Hindi makapaniwala si Yongmin sa makina, pagkatapos ay sinabi, ginamit mo ba ang sobrang lakas kaya nasira? Malungkot na humingi ng paumanhin si Dagon sa lahat. Pasensya na, biglang may kuryente. Siguro may depekto ang produktong ito, malungkot si Yongmin, pero bakit mo kailangang sirain ito? Napangisi si Bang Hodong at sinaway si Dagon, pareho kaming na-shock sa kuryente. Sinabi ni Dagon na hindi niya sinasadya sirain ito, pero patuloy pa rin si Bang Hodong na sinisisi siya na siya ang sumira. Si Yongmin ay malalim ang iniisip, pagkatapos ay tumingin kay Dagon Fanset, kung siya ay na-electrocute. Ibig bang sabihin ay nagsinungaling siya tungkol sa isang bagay? Biglang pumasok si Toyo Giao sa silid na galit na sumisigaw sa mga ito, mga bata, sinabi ko ba sa inyo? Hindi pwedeng magpalit ng kwarto. Kwarto. Lahat kayo, lumabas kayo dito, pagkatapos ay hinila ang tainga ni Yongmin palabas, kitang-kita ang sakit sa mukha niya, ngunit walang nakapansin dahil kaibigan ko siya. May isang tao sa grupo ang nagtanong kay Dagon, ibig sabihin ba ay maayos pa rin ang lahat? Tumingin si Dagon sa balkonahe, pinagmamasdan ang langit, at sumagot, sana nga. Sobrang pawis ko, lumabas muna ako sa balkonahe para huminga ng sariwang hangin. Pagkatapos ay binuksan ni Dagon ang pinto ng balkonahe at lumabas sa labas, nagpapahinga at nagpapalamig, malamig na pala ang gabi, ano?
Biglang natigilan siya nang makita si Bai Suzy na nakaupo sa sulok ng balkonahe dahil sa lamig. Nagulat si Dagon at tinanong si Suzy, "Suzy, bakit ka nandito?" Nagkunwaring nawalan ng malay si Bai Suzy at sumagot na nanginginig, "Sobrang lamig, nanginginig ako." Hinawakan ni Bai Suzy ang kanyang dibdib na tila nahihiya at sinabi kay Dagon, "Parang nagyelo na ako, hindi na ako makalakad." Biglang pumasok ang guro na galit, sumigaw, "Lahat kayo, lumabas kayo dito." Hinila niya si Dagon palabas habang hinihila ang tainga niya. Tumingin si Dagon sa kanyang kaibigan na walang magawa, ngayon ay siya na lang ang natira sa silid. Nakatingin siya ng parang natigilan at nagtanong sa sarili, ibig sabihin ba ay maayos pa rin ang lahat? Sana nga. Sana nga. Tumingin si Dagon sa bintana, "Sobrang pawis ko, lumabas muna ako sa balkonahe para huminga ng sariwang hangin." Lumabas siya sa balkonahe at binuksan ang pintuan ng salamin, malamig ang hangin ngayong gabi. Nang buksan niya lang ang pinto ay bumagsak ang hangin na nagpapalipad ng kanyang buhok. Napansin niya na malamig na pala ang gabi at bigla siyang tumingin sa tabi. Nagulat siya nang makita si Bai Suzy na nakayuko sa sulok ng balkonahe. Tinanong niya, "Suzy, bakit ka nandito?" Napahagulhol si Bai Suzy dahil sa lamig at sumagot ng mahina, "Sobrang lamig, nanginginig ako," at tumingin kay Dagon na may malungkot na tingin na parang isang maliit na kuting. Sinabi niya, "Parang nagyelo na ako," habang niyayakap ang kanyang mga braso at nanginginig dahil sa lamig. Yumuko si Dagon kay Bai Suzy at mahinahong tinanong, "Pumasok ka muna sa loob, kaya mo bang maglakad?" Tumingin si Bai Suzy kay Dagon at tinanong, habang namumula ang kanyang mukha, "Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng nagyelo?" "Parang nagyelo talaga ako." Medyo naguluhan si Dagon sa sagot niya, ngunit sa huli ay nagpasya siyang buhatin siya na parang prinsesa sa mga pelikula sari. Inilayo ni Dagon ang kanyang tingin upang hindi direktang tumingin sa babae sa harap niya, mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay at hita ni Bai Suzy. Nahihiya si Bai Suzy at namula ang kanyang mukha. Iniisip niya sa sarili, "Naku, malamig ang katawan ko, pero may mainit na kamay na humahawak sa akin," at naisip niya na parang natutunaw siya. Walang pagbabago sa eksena, nakaupo si Bai Suzy sa kama, nakayuko ang mga paa, at umubo ng mahina, "Salamat, Dagon." Tinanong siya ni Dagon, "Bakit ka nakaupo doon?" Sagot ni Bai Suzy nang medyo mahirap intindihin dahil ako ay parang balahibo lang. Kahit hindi niya maintindihan, pinaalalahanan pa rin siya ni Dagon na dapat niyang painitin ang sarili at umalis na. Naging maingat si Dagon, "Kung magkasama tayo dito, delikado ito." Tinanong ni Bai Suzy, "Bakit delikado?" Hindi siya tiningnan ni Dagon at lumingon siya. "Mukhang may balak kang gawin." Tumingin si Bai Suzy kay Dagon nang may pagdududa, "Hindi ko iniisip na delikado ang magkasama tayo." Sa puntong iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pareho silang naging alerto. Pumasok ang guro at tinanong si Dagon, "Hindi ba kayo nagtatagpo para magtago ng alak sa likod ko?" Lumapit ang guro kay Dagon na may seryosong mukha at tinanong, "Saan mo itinatago ang alak?" Nakaupo si Dagon sa kama na parang inosente at sumagot, "Bakit po?" "Alak?" Sabi ng guro, "Alak. Hindi ba kayo nagpapalit ng kwarto para magtago ng alak?" Sagot ni Dagon, "Walang ganon." May kumot siya sa katawan, ngunit hindi niya alam kung bakit ito parang nakaumbok. Nalaman niyang si Bai Suzy pala ang nakatago doon, nakayuko sa tiyan ni Dagon, may kumot na pantakip sa kanya. Hindi pa rin kumbinsido ang guro, "Parang may narinig akong tao na nagsasalita, nag-iisa ka ba sa kwarto?" Matatag na sumagot si Dagon, "Tulad ng nakikita niyo." Naglibot ang guro sa kwarto at sinyasat ang bawat sulok. Binuksan niya ang malaking aparador at sinabi, "Susuriin ko ito. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi kita paparusahan." "Walang tao ba talaga?" tanong ng guro. Sagot ni Dagon, "Parto," at sinyasat ang bawat sulok. Binuksan niya ang malaking aparador at sinabi, "Susuriin ko ito. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi kita paparusahan." "Walang tao ba talaga?" tanong ng guro. Sagot ni Dagon. Pagkatapos ay nagbanta ang guro, hindi pwedeng magsinungaling sa guro. Habang sinisiyasat ang kwarto, sinabi ng guro ng malakas para marinig ni Dagon, "Walang laman ang aparador." "Wala rin dito."
Talagang wala ba? Habang sinasabi ito, pawis na pawis si Dagon sa mukha. Nag-alala siyang tumingin kay Bai Suzy na nakahiga sa ilalim ng kumot. Sumagot siya sa guro, wala talaga. Nag-aalala si Bai Suzy sa ilalim ng kumot, mabilis ang tibok ng puso niya. Iniisip niya, nako, bakit mabilis ang tibok ng puso ko? Unti-unting bumigat ang paghinga ni Bai Suzy. Nang lumingon ang guro, tinanong si Dagon ng mahigpit, bakit nakaupo ka sa kama habang nakikipag-usap sa akin ng walang paggalang? Napansin ng guro ang kumot sa katawan ni Dagon, bakit nakaumbok ang kumot mo? May nakatago ba doon? Nagulat si Dagon at tiningnan ang kumot. Napansin ng guro na may kakaiba at patuloy na tinanong, hindi pwedeng mag-umbok ang kumot ng ganito. Nagulat si Dagon at tiningnan ang kumot. Napansin ng guro na may kakaiba at patuloy na tinanong, hindi pwedeng mag-umbok ang kumot ng ganito. Iniisip ng guro na nakaupo si Dagon nang nakatawid ang mga paa habang nakikipag-usap sa kanya, na ikinainis niya, bakit nakaupo kang nakatawid ang mga paa habang nakikipag-usap sa guro? Ginamit ni Dagon ang pagkakataon at kalmado na sumagot, pasensya na po, mas komportable po ako sa ganitong posisyon. Nagulat ang guro sa sagot ni Dagon, hindi niya maintindihan ang estudyanteng ito. Nagtanong siya ng may pagkalito, may mukha na bang lumalabas sa kamay? Kahit sinabihan ko siya, nakaupo pa rin siya ng walang galang. Kahit sinabihan ko siya, nakaupo pa rin siya ng walang galang. Naalala ng guro ang isang hindi magandang araw niya at inisip, siguro mula noon ay hindi na niya ako iginagalang. Hindi kontento ang guro, tila nilalabanan ang kanyang kapangyarihan, akala niya ay maayos na ang lahat. Narinig ulit ng guro ang isang tunog. Tinanong niya, yun, parang may tunog ng kumikiskis doon. Narinig ulit ng guro ang isang tunog. Tinanong niya, yun, parang may tunog ng kumikiskis doon. Nag-alala si Dagon at tinanong, ano po? Naisip niya kung paano magpalusot, hindi ko po narinig, baka tiyan niyo lang po yun. Nasa ilalim ni Bai Suzy ang mga paa ni Dagon, medyo natatakot dahil lalong nahihirapan siyang huminga. Lalong bumigat ang paghinga ni Bai Suzy. Nawalan siya ng kontrol, ang mga mata niya ay nagkikiskisan, nahihilo na ako. Nag-aalala rin si Dagon, pawis na pawis siya sa mukha at leg, parang may mga patak ng tubig na bumabagsak. Sobrang hindi komportable si Bai Suzy, parang mababaliw na ako. Hindi ko na kaya. Bahagyang nakapikit si Bai Suzy na parang mawawala na sa malay. Hindi na niya matiis, bigla siyang bumangon mula sa mga paa ni Dagon, inilabas ang ulo at huminga ng malalim. Malakas ang buntong hininga ni Bai Suzy, hindi ko na kaya. Nagulat si Dagon sa ginawa ni Bai Suzy, buti na lang at umalis na ang guro, para silang nakaligtas sa isang malaking problema. Tumingin si Bai Suzy sa pinto na bagong isinara. Huminga ng maluwag si Dagon. Kung isang segundo lang na naantala ang pag-alis ng guro, tapos na ako. Pagkatapos ay sinabi ni Dagon kay Bai Suzy, kailangan mong umalis ngayon. Biglang bumagsak ang ulo ni Bai Suzy at sumandal kay Dagon, sandali lang, nahihilo ako kaya hindi ako makalakad. Iisang segundo lang na naantala ang pag-alis ng guro, tapos na ako. Pagkatapos ay sinabi ni Dagon kay Bai Suzy, kailangan mong umalis ngayon. Biglang bumagsak ang ulo ni Bai Suzy at sumandal kay Dagon, sandali lang, nahihilo ako kaya hindi ako makalakad. Tiningnan ni Dagon si Bai Suzy at sinabi, pero kailangan mong umalis ngayon. Pumutol si Bai Suzy sa sinabi niya, tinawag ang pangalan ni Dagon, kahit na naguguluhan siya, tahimik na sinabi ni Bai Suzy, narinig ko na naglaro ka ng katotohanan kanina. Gusto ko ring magtanong sa'yo. Yumuko si Bai Suzy ng mahiyain, hindi makatingin ng diretsyo at nagtanong, pwede ba kitang tanungin? Hindi na nakapagpigil si Bai Suzy at nagpatuloy, kahit hindi mo sagutin, tatanungin ko pa rin, kasi ginagawa ko lang ang gusto ko. Hawak ng mahigpit ni Bai Suzy ang balikat ni Dagon na hindi maintindihan ni siya kung ano ang balak niyang gawin. Bigla na lang umaligid si Bai Suzy, kahit paulit-ulit na sinasabi ni Dagon na lumabas siya. Nag-aalala si Dagon at tiningnan ang babae sa harap niya, naguluhan at tinanong siya, ano ba to, ano ba ang balak mo? Tinanong ni Bai Suzy, ngunit ang tanong niya ay parang hindi na kailangan ng sagot, ngayon ay sobrang saya ko, hindi ba? Ikaw rin ha?
Nagkatinginan sina Bai Suzy at Dagon, magkatapat ang mga mukha, hindi nag-atubili si Bai Suzy at sinabi, "Huwag kang tumakas, sagutin mo ng tapat ang tanong ko." Nag-alinlangan ang mukha ni Dagon, naalala ni Bai Suzy ang gabing tinawagan niya si Dagon. Nang tanungin ni Hamson Jin ang relasyon nila ni Dagon, sumagot si Dagon, "Ako at si Bai Suzy." Naputol ang narinig ni Bai Suzy at ang huling narinig niya mula kay Dagon ay, "Kaya wala kaming ano." Nang tanungin ni Hamson Jin ang relasyon nila ni Dagon, sumagot si Dagon, "Ako at si Bai Suzy." Naputol ang narinig ni Bai Suzy at ang huling narinig niya mula kay Dagon ay, "Kaya wala kaming anuman." Ngayon na mag-isa na lang silang dalawa, gusto ni Bai Suzy na muling patunayan yon. Lumiko si Bai Suzy at lumapit ng malapit sa mukha ni Dagon at tinanong, "Wala ka bang nararamdaman para sa akin?" Naguluhan si Dagon, "Paano?" Nagpatuloy si Bai Suzy, "Kahit na ganito tayo kalapit, wala ka bang nararamdaman?" Tahimik si Dagon, nagtagal ang panahong nagkatinginan sila, walang nagsalita, kaya medyo nadismaya si Bai Suzy. "Ganun ba? Bakit hindi siya sumagot?" Parang nalulunod si Bai Suzy, lalo pang nilapit ang mukha kay Dagon, iniisip niya, kahit ano pa ang sabihin mo, sobrang lapit natin sa isa't isa. Kung hindi ka mag-iingat, magdikit tayo. Biglang umatras si Bai Suzy, napangisi, pinaalalahanan ang sarili, magpakatino ka. Pinakalma ni Bai Suzy ang sarili, "Kalma lang." Tiningnan niya si Dagon at sinabi, "Ano ba ang ginagawa mo? Hindi patas to." Nahihiya si Bai Suzy at niyakap ang balikat ni Dagon, nag-iisip sa sarili, "Dahil sa'yo, pinahirapan mo ako, parang sasabog na ako. Pakatino ka." Pinakalma ni Bai Suzy ang sarili, "Kalma lang." Tiningnan niya si Dagon at sinabi, "Ano ba ang ginagawa mo? Hindi patas to." Nahihiya si Bai Suzy at niyakap ang balikat ni Dagon, nag-iisip sa sarili, "Dahil sa'yo, pinahirapan mo ako, parang sasabog na ako." Mahinang niyakap ni Bai Suzy si Dagon, inilapit ang mukha sa balikat niya, sinabi kay Dagon, "Umupo ka lang dyan, may ilang bagay akong kailangang suriin, kung hindi ka sasagot, ako na ang magpapasya." Nagbago ang tanawin, isang asul na motorsiklo ang nakaparada sa harap ng abandonadong bahay. Nag-uusap sina Hamson Jin at Giao Jin. Tinanong ni Hamson Jin, kung gusto niyang mamuhay ng payapa, hindi ba dapat hindi siya pumunta dito? Ano ba talaga ang gusto niya dito? Tumingala si Giao Jin at tumingin sa lugar, sumagot kay Hamson Jin, "Dahil ang Yantian ang lugar na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga lalaki." Isang batang lalaki, may matapang na mukha, naglalakad habang iniwan ang mga taong nakahiga sa lupa na natalo, siya si Dagon. Kahit sinabi ni Dagon na gusto niyang mamuhay ng payapa, pagpasok niya sa paaralan, natalo niya ang maraming tao, kabilang ang leader ng paaralan, at gusto ni Dagon na itago ang katotohanan ito. Para itago, pinapayagan ni Dagon si Deman na ipagpatuloy ang pagiging leader ng paaralan ng Ngarong. Dahil dito, naging invisible ang presensya ni Dagon, at patuloy siyang nabubuhay ng payapa para mag-aral. Sa naunang paaralan, sinabi na natalo ni Zhou Chaiho, leader ng technical school ng East Yantian, si Deman at nakuha ang kontrol sa Ngarong. Dumating si Zhou Chaiho sa paaralan ng Ngarong para pag-usapan ang pagkakaisa ng mga bulldozer. Ang Ngarong ay bahagi ng mga paaralan sa East Yantian, kaya kailangang sumali sa estratehiyang iyon. Bagamat formal na ito ay isang alok, sa totoo lang ito ay isang utos. Ang totoo, pinapahirapan ni Zhou Chaiho ang mga. Ang Ngarong ay bahagi ng mga paaralan sa East Yantian, kaya kailangang sumali sa estratehiyang iyon. Bagamat formal na ito ay isang alok, sa totoo lang ito ay isang utos. Ang totoo, pinapahirapan ni Zhou Chaiho ang mga tao ng Ngarong, pinipilit niya silang magsakripisyo bilang panangga para sa East Yantian. Naguluhan si Deman at tinanong, "Kami ba?" At ang Ngarong ay may isang pagpipilian lang sa harap ng matalim na tingin ni Zhou Chaiho. Nilihis ni Deman ang tingin at sinabi, "Hindi kami interesado, pwede ba kaming tumanggi?" Itinaas ni Zhou Chaiho ang ulo, may pang-insultong tingin, "O talaga? Hindi ka interesado? Sige, kung ganun, wala ka na rito." Hindi na nakasagot si Deman, sinalakay agad ng mga tauhan ni Zhou Chaiho ang mga tao ng Ngarong at binugbog sila. Agad na pinabagsak ni Zhou Chaiho si Deman, umiti at sinabi,
Kung pumapasok ka lang para maging sunod-sunuran, mas mabuting tumigil ka na. Tapos tumingin sa dalawa pang tao. Dahil hindi siya sumunod, tinapos ni Joe Chai-ho ang nakakainis na panahon ng pag-aaral. Banta niya, may gusto pa bang tumigil sa pag-aaral? Bumalik kay Hamson Jin at Giao Jin, narinig iyon, agad na tinanong ni Hamson Jin, lumabas ba si Daegon noon? Sumagot si Giao Jin, hindi, sinabi ko na sayo, gusto ni Daegon na mamuhay ng payapa. Kaya wala siyang ginawa. Nagulat si Hamson Jin at muling nagtanong, hindi ba dapat lumabas ang bida natin? Nananatili lang ba siya dyan? Magkalapit pa rin sina Daegon at Bai Suzy. Ang tibok ng puso ni Bai Suzy ay parang nakakulong ang isip niya, iniisip niya na kailangan niyang marinig ang tibok ng puso. Nilapit ni Bai Suzy ang sarili kay Daegon, nahihiya, malakas ang tibok ng puso ko. Tinanong niya ang sarili, ako lang ba ang mabilis ang tibok ng puso? Pareho ba ang tibok ng puso natin? Dahan-dahang tiningnan ni Bai Suzy si Daegon, nagpasya siyang maging matapang. Lumapit si Bai Suzy sa kamay ni Daegon, bumaba ang boses, may isa pang paraan. Manatili ka lang dyan, ako na ang hahanap ng sagot, tapos bigla niyang hinalikan si Daegon. Si Daegon ay labis na nagulat. Nasabi ko na sa kanya na si Daegon, na may anyong wasak, ay nakayuko sa mesa. Tahimik sa madilim na silid, nais niyang mamuhay ng payapa. Si Hansuri ay nagbukas ng may pagdududa sa mukha, tapat na tumingin sa kabilang panig at seryosong nagtanong. Hindi ba't panahon na para lumabas ang pangunahing tauhan natin? Nananatili pa rin siyang nakaupo ng tahimik, si Gyaoji ay napahupa ang mukha, may matibay na tingin, ikatlong kabanata, pagtutugma. Pagkatapos, si Damon ay nahiga ng walang malay sa sahig, ang kanyang malaking katawan ay hindi gumagalaw. Ang mga tao ay nakapaligid sa kanya, si Damon ay nasugatan sa paa. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagulat ng sinumang nakakaalam, dahil si Damon ay nasugatan, kaya hindi na siya makakagawa ng pagtutugma. Ang lalaking may dilaw na buhok ay binuksan ang sobre at masayang sinabi sa isa pa, ang kapal ng sobre. Hoy, bago natin ito ibigay sa technical school ng East Incheon, dapat ba tayong kumuha ng kaunti? Iniikot niya ang sobre sa kamay, may malisyosong mukha na sinasabi sa lalaking may dilaw na buhok, konti lang yan. Ngunit ang isa pa ay tila hindi pa rin nakakaintindi, kaya muling nagtanong siya ng malapit. Hoy, nakasimangot siya at pinanood ang nag-utos sa kanya, baliw ka ba? Ano iyang mga sinasabi mong sobra-sobra? Habang nagsasalita, inilagay niya ang kamay sa sobre na may pera, ngumiti ng mapanlinlang, kailangan nating gumanap bilang mga kontrabida. Kaya dapat ay may benepisyo tayo. Ang isa pa ay nagbalak sumagot, mahirap naman, ngunit naputol siya ng dahan-dahang lumapit si Damon na may pilay na mga hakbang. Ang lalaking may mukha ng ahas ay nagtaka sa pagdating ni Damon at nagtanong, Damon. Ang lalaking may dilaw na buhok ay may mapanukso na tinig, bakit siya pumunta pa rin sa paaralan? Nakakainis. Ngunit ang isa pa ay magalang na nagtanong, ayos ka lang ba? Kumusta ang paa mo? Hindi pinansin ni Damon ang tanong at tumutok sa sobre. Sinubukan ni Damon na lumapit sa kanilang dalawa at sinabi, iyan ay pera na nakolekta mula sa ibang mga estudyante, magkano ang kabuuan? Nang marinig ng lalaking may dilaw na buhok ang tanong, agad niyang tiningnan si Damon ng may paghamak. At itinago ang sobre sa likod niya, bakit? Nang makita ni Damon na itinago ang sobre, tumindi ang kanyang boses, ipakita mo sa akin. Ngunit pinigilan siya ng isa pa, dahan-dahan lang, manatili ka dyan. Hindi pinansin ni Damon at sumigaw, bakit hindi kayo gumagalaw? Bakit kayo napakadilim? Nawalan ng kontrol si Damon nang malaman ang katotohanan. Kumuha kayo ng 5 beses na mas maraming pera kaysa dati, at ginawa nyo pa rin ito. Bakit kayo ang gumagawa nito? Hindi na matiis ng lalaking may dilaw na buhok ang mga reklamo ni Damon, sinipa niya ito palayo, pagkatapos ay sinipa sa mukha ni Damon, ano ngayon? Tiningnan niya si Damon na tila isang kahabag-habag na tao, tinuturo siya ng masama. Hoy, tigilan mo na yan. Kailangan niya ang sobre, pero ang bibig niya ay patuloy na nanunukso kay Damon, huwag kang magpanggap na mabait. Inalala niya ang mga nagawa ni Damon noong siya pa ang boss, alam mo ba ang mga ginawa mo noon? Bakit ngayon ka pa nagpapanggap na mabait? Nakaupo si Damon sa sahig at pilit na tumingin pataas upang ipaliwanag.
Ngunit hindi pinahintulutan ni Damon na matapos magsalita, pinutol siya ng isa pa. Alam ko na ang dahilan. Dahil nasugatan ka, hindi ka na makakilos tulad ng dati, tama ba? Lumingon siya kay Damon, pero isa ka pa ring salbaheng tao, nagpapanggap ka lang na mabait, hindi ba? Pinanood ng lalaking may dilaw na buhok si Damon at pinaalalahanan. Hoy, huwag kang magkamali, hindi ka talaga mabait. Ang pagiging mabait mo ay hindi maganda, lalo ka lang napapahiya. Kailangan mong maintindihan yan. Kung hindi ka na makakilos, isa ka lang mahina. Kailangan mong maintindihan yan. Kung hindi ka na makakilos, isa ka lang mahina. Sinabi nila na sinuportahan nila si Damon bilang boss at ginawang harapan ang kanilang sarili para sa mga ganitong gawain. Hindi sila masasamang tao kundi nagsasakripisyo lang. Tahimik na nakinig si Damon sa kanilang mga salita. Pagkatapos ay kinuha ng dalawang lalaki ang sobre at umalis, tara na, kung mahuli tayo, patay tayo. Iniwan si Damon na nag-isa sa sahig, hindi makagalaw. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita ng magkaibigang may dilaw na buhok na sina Giao Bin ang mahirap na sitwasyong ito. Lumapit siya kay Damon, hoy kapatid. Galit na tinignan niya ang mga lumalayo, nasugatan siya, pero ganito ang trato sa kanya. Tinulungan ni Giao Bin si Damon na tumayo mula sa sahig. Patuloy niyang sinisi ang mga ito, ang mga salbaheng ito ay sobra na. Ngunit naputol siya ni Damon na hindi natuwa. Hoy, pakinggan mo ako, hindi inaasahan ni Damon na sisihin ang dalawa. Ang mga first year ngayon ay sobra na ang kumpiyansa, saan kayo napunta na hindi niyo pinapansin? Sinubukan ni Giao Bin na pakalmahin si Damon, kalma lang, kapatid. Tinanong niya si Damon, may dignidad ka pa ba? Plano mo bang tiisin ito magpakailanman? Kahit papaano, sabihin mo sa grupo ni Daigon. Naguluhan si Damon, ano ang sasabihin ko? Tumayo si Damon sa panghihikayat ni Giao Bin at pilit na ipinaliwanag, ano nang sasabihin ko sa isang bagong lipat na estudyante? Gusto ko lang mamuhay ng payapa, paliwanag ni Damon. Sinabi niya na pumunta siya sa East Incheon at andon lumingon siya sa lalaking may dilaw na buhok na naguguluhan pa rin. Ang kalaban ay si Juan Yeho, isang kilalang tao sa East Incheon. Ano nang magagawa mo sa kanya? Mga first year lang kayo, huwag niyong maliitin. Ito ay problema ng mga matatanda. Lumakad ng matatag si Damon, tila nakalimutan ang sakit sa paa habang nanonood si Giao Bin sa kanya na lumalayo. Sa isang daan sa hapon, napapalibutan ng mga magkakabit-kabit na puting kable na pumapasok sa mga tindahan. Isang mataba na lalaki ang buong lakas na pinukpok ang isang karatula na parang pinapagalaw ito. Tumingin si Juan Yeho at sinabi, "Mukha kang may tagihawat." Ang lalaking may dilaw na buhok ay magalang na sumagot, "Pasensya na, sinubukan kong makarating ng mabilis." Hindi nakalimutang tanungin ni Juan Yeho, "Pera?" Pinanood niya ang lalaking may dilaw na buhok ng may pananakot at sinabi, "Alam mo na kung magnakaw ka ng pera, ano ang mangyayari?" Ang lalaking may dilaw na buhok ay nag-alinlangan at iniabot ang sobre kay Juan Yeho. "Alam ko, hindi naman namin gagawin yon." Kinuha ni Juan Yeho ang sobre at tinuro ang dalawang kasama niya. Ano nang ginagawa niya rito? Lumingon sila at nakita si Damon na dahan-dahang lumalakad sa makitid na daan. Ang kumpiyansa niya ay lalo silang inis. Agad na nakilala ni Juan Yeho kung sino ang harap niya, iba ito sa dati. Mabilis na inilagay ang pera ngunit diretsyo ang tingin kay Damon. Estudyante pa rin ba ang gago na yan? Tumayo ng seryoso si Damon at sinabi, "Juan Yeho, mag-usap tayo sandali. Hindi ito mahalaga, pero hindi mo ba pwedeng bawasan ang bayad sa proteksyon?" "Juan Yeho, mag-usap tayo sandali. Hindi ito mahalaga, pero hindi mo ba pwedeng bawasan ang bayad sa proteksyon?" Tiningnan ni Juan Yeho si Damon ng may paghamak. Nagpatuloy si Damon, "Alam mo naman na ang mga estudyante dito, ilan lang ang may kaya, hindi lahat ay may kakayahang magbayad." Ngumiti si Juan Yeho at pinukpok ang mga kasama niya sa ulo, "Hoy, gago." Sinabi ni Han sa mga kasama, "Mga gago kayo, kailangan ko bang makinig sa mga kalokohan na ito?" Nagbago ang tono ni Han, naging mapang-api, "Bigyan niyo siya ng leksyon, ano pang hinihintay niyo?" Agad na sumunod ang isa at tinutukan si Damon, hinawakan ang balikat at sumigaw, "Hoy Damon, dapat alam mo ang lugar mo." Itinulak si Damon palayo, "Ano ng problema sa pagkuha ng pera?"
Bakit ka pa nagrereklamo? Napansin ni Juan Yiho at mumiti, tingnan nyo, hindi ba sila magkakaibigan? Nakakatuwa. Hindi nagsalita si Han, itinulak ang kasama at sinabi, halika dito. Anong gusto mo? Hindi ka ba kontento? Nagulat si Damon at sumagot, wala naman. Hindi pa siya nakatapos magsalita, tinulak siya ni Juan Yiho at nahulog sa lupa. Tumingin si Juan Yiho kay Damon na nakahiga at nagpatuloy sa panunukso, Damon, mukhang hindi masyadong masakit ang paa mo gaya ng inaakala ko. Yumuko si Han at sumigaw, dapat magpasalamat ka at masaya dahil maayos pa ang paa mo, hindi ba? Juan Yiho ay sumigaw ng malakas na may galit, may nangyari ba o wala? Sagutin mo ako agad, alam ko naman. Si Giao Bin ay matagal nang nakatayo sa malayo at nasaksihan ang lahat, balak niyang sumugod, hindi na niya matiis. Tapos, isang lalaking estudyante ang dumaan mula sa eskinita, lumapit kay Damon. Si Daegun, isang kasamahan, ay napansin ito at nagulat, bakit siya nandito? Bago pa niya matapos ang tanong, binunot ni Daegun ang isang suntok sa ilong niya, pagkatapos ay hinawakan niya ang ulo ng lalaking may kulay na buhok, may isang sigaw na narinig, hintayin mo lang, pagkatapos bigla. Si Juan Yiho ay hindi pa rin nakakaintindi, hoy, sino ka ba? Nang makita na tahimik si Daegun, tinanong niya ulit, hindi ka ba sasagot? Malamig na sagot ni Daegun, manahimik ka at maghintay, darating ang oras mo. Sa puntong ito, naisip ni Juan Yiho, pagkatapos ay suot niya ang uniforme ng paaralan ng Nasaydong, mukhang hindi ko pa siya nakikita, pero parang estudyante siya. Dalawang iba pa ang lumingon at nagtanong, ano? Nag-alala si Damon at tinawag, hoy Daegun, anong ginagawa mo? Patuloy na hinawakan ni Daegun ang ulo ng lalaki na nagpapakita ng sakit. Ngunit pagkatapos ay lumingon siya kay Damon at sinabi ko na, huwag mo akong galitin. Ngunit ang mga yon, patuloy na pinutol ni Daegun, kung hindi ako nandito, ano ang mangyayari? Sagot ni Damon, sinusubukan kong ayusin ito ng mag-isa, mabuti na lang na manahimik ka lang. Utos ni Daegun, umupo ka lang dyan, papatumbahin ko silang lahat, at lumapit kay Juan Yiho. Lumingon si Juan Yiho at sinabi sa kanyang kasamahan, ibigay mo sa kanya ang makina na yon, sige. Mabilis na sumugod si Daegun kaya hindi nakapaghanda si Juan Yiho, ilang suntok lang ay napabagsak ang kalaban sa lupa. Sinipa niya ang paa nito kaya napasakit ito ng husto. Nakita ni Juan Yiho iyon at tumingin sa lalaki sa harap niya. Lahat ng tao doon ay nagulat, ngayon lang nila nalaman na hindi basta-basta ang lalaki. Sinabi niya sa susunod, mag-ingat ka. Tiningnan niya at nagtanong, hoy kapatid, sino siya? Bakit hindi ko pa siya nakikita noon? Ganoon din, ilang suntok lang ay natalo ang kasamahan ni Juan Yiho. Sa seryosong mukha ng kalaban, ngumiti si Juan Yiho, hindi siya basta-basta. Napaisip ang batang may blonde na buhok, ganun ba kalakas? Gusto niyang talunin si Juan Yiho. Lumapit si Juan Yiho, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Juan Yiho, leader ng paaralan ng teknikal sa Silangang Incheon, mukhang hindi ka rin pangkaraniwan. Nakakatuwa, pagkatapos ay tinulak niya ang suntok sa mukha ni Daegun. Agad itong hinarang at pinaikot ang kamay ni Juan Yiho sa magkabilang direksyon, sinundan ng suntok sa tiyan. Si Konji at ang kanyang grupo ay hindi nakapaghanda, may isang sigaw, isang bagong record ang naitala. Si Konji at ang kanyang grupo ay natigilan sa takot. Hoy, hintay, ibigay mo ang kamay ko. Sa susunod ay magkikita tayo at maglalaban ng maayos, okay ba? Pareho tayong nasa pinakamagandang kondisyon, ngayon lang ako medyo. Hawak ni Daegun ang martilyo at nagtanong, pinakamagandang kondisyon. Pagkatapos ay sinipa niya ang paa ng kalaban, hindi ka ba okay, sigaw niya. Sandali lang kapatid, tawag ng kasama. Tigilan mo na, sapat na yon. Kung magpapatuloy ka, lalo lang itong magiging problema. Hindi lang sila may lakas sa Silangang Incheon, kundi pati sa ibang lugar. Kung gagawin mo ito, magiging digmaan ito. Kung gagawin mo ito, magiging digmaan ito. At ang silangan ay magdaranas ng mas malalang epekto. Tumingin si Daegun pababa, hindi ba tayo lalaban, pagkatapos ay mumurmur siya ng isang bagay. Tinanong ng kasama, ano? Sagot ni Daegun, sa tingin ko masaya rin yon. Nagtataka ang mga tagadala ng mensahe, ano ang sinabi niya? Nag-alala ang kasama,
Hindi ba gusto mong manahimik at ayaw mo ng gulo? Ayaw? Sino nagsabi niyan? Tumingin siya sa takot na grupo ni Konji, iniangat ang martilyo. Huwag mo akong guluhin, naghahanap lang ako ng kapayapaan. Nag-alala si Hansuri, hindi siya tulad ng daegun na kilala niya. Bakit ganito ang ugali niya? Sobrang marahas ba siya? Tumingin si Hansuri kay Gyaoji, ano ang susunod? Tinanong ni Gyaoji, ano ang iniisip mo tungkol sa papel ng leader ng grupo noon? Papel ng leader ng grupo? Bakit bigla mo yang tanong? Sagot ni Gyaoji, hindi ko alam kung saan ka nang galing, pero sigurado akong may leader din sa lugar mo. Kwento ni Hansuri, alam mo ba, nakita ko na ang pinakamalakas na lalaki. Ang presensya niya, ang lalaking may matapang na itsura, malaki ang katawan. Kahit sino ay ayaw makipag-ugnayan. Sabi ni Hansuri, tinapos niya ang lahat ng alitan sa lugar. Siya ang may pinakamalaking reputasyon at lakas, kahit na lahat ay sumasang-ayon na siya ang pinakamalakas. Pero hindi siya tinatawag na leader ng grupo, mas marami siyang kaaway kaysa kasamahan, kaya ang papel niya ay hindi bilang pinuno, siya ang pinakamalakas hanggang ngayon. Apos niya ang lahat ng alitan sa lugar, siya ang may pinakamalaking reputasyon at lakas, kahit na lahat ay sumasang-ayon na siya ang pinakamalakas. Pero hindi siya tinatawag na leader ng grupo, mas marami siyang kaaway kaysa kasamahan, kaya ang papel niya ay hindi bilang pinuno, siya ang pinakamalakas hanggang ngayon. Sa isang madilim na pabrika, isang malaking lalaki ang nakatayo sa harap ng salamin. Tinitingnan ang sarili at inilalagay ang isang bagay sa kamay. Si Daegun, tinanong ni Park Hae-jun, kung narinig mo na, siguro nakilala mo na si Boram. Ano ang ginawa mo sa kanya? Sagot niya, ayos lang siya, dinala ko siya sa ospital. Sinabi niya tungkol sa pagsasanay at nakilala si Ryan. Tinanong ni Park Hae-jun, naalala mo ba, Daegun, na sinabi ko sa'yo, siya ang tunay na master ng pagsasanay. Iba si Boram, gusto niyang magkaroon ng ganitong lakas. Siguro interesado siya sa malakas na lalaki na yon, interesado ka rin, di ba? Hindi naman, sagot niya, alam ko lang siya ay isang dating kaibigan mula sa opisina ng paaralan, wala akong pakialam sa iba. Tulad ng sinabi mo, ang mahalaga sa akin ngayon ay pera, pera lang. Alam mo ba, Daegun, na sinabi ko sa'yo, siya ang tunay na master ng pagsasanay. Iba si Boram, gusto niyang magkaroon ng ganitong lakas. Siguro interesado siya sa malakas na lalaki na yon, interesado ka rin, di ba? Hindi naman, sagot niya, alam ko lang siya ay isang dating kaibigan mula sa opisina ng paaralan. Wala akong pakialam sa iba, tulad ng sinabi mo, ang mahalaga sa akin ngayon ay pera, pera lang. Tumingin si Park Hae-jun ng seryoso, pareho tayo sa isang bangka. Sana maging maingat ka para hindi ko maramdaman na kinokontrol ako. Sagot ni Park Hae-jun, syempre, huwag kang mag-alala, alam mo na ang papel mo ay maging pinakamalakas. Sumigaw ang lalaki, inaanyayahan ang pinakamalakas na lalaki, ang takot ng paaralan, ang kampiyon, dahan-dahang lumabas ang tao, malaki at matatag. Nakatingin si Park Hae-jun mula sa itaas, nag-aalala ang kasama, madaming laban siya kamakailan, di ba? Sabi ni Park Hae-jun nang walang pakialam, ano ba? Mas mabuti pang mag-focus tayo sa laban. Pero walang dapat ikabahala, umiti si Park Hae-jun, bilang kampiyon, ginagawa lang niya ang papel na ibinigay sa kanya. Dalhin mo ang leon sa arena ng Roma, ano pa ang aasahan mo? Kung may lalaban, sana ang leon ang makapunit sa kanya. Dalhin mo ang leon sa arena ng Roma, ano pa ang aasahan mo? Kung may lalaban, sana ang leon ang makapunit sa kanya. Napula ang mukha ni Park Suzy, ganun ba ang halik? May kasabihan na ang unang halik ay may lasa ng sabaw. Mahigpit pa rin niyang niyayakap ang kalaban, pero sa halip na maasim, mas maalat ang lasa at may kakaibang pakiramdam, tuyot ang labi. Nang tingnan ng mabuti, puno ng lipstick ang kamay ng lalaki. Nahihiya si Park Suzy, bakit ganyan ang kamay mo? Mandaraya ka, ibig sabihin ang kamay mo at ang labi ko ay... Hindi pa siya nakapagsalita, niyakap siya ng lalaki, anong kwarto mo? Baba ka sa balkonahe, kwarto 400 tandang bawas 2, tama ba? Dadalhin kita pa uwi. Pagkatapos ay niyakap niya si Park Suzy hanggang sa pintuan ng kwarto. Nag-alala ang ibang mga kaibigan, naku, si Suji ba yan sa loob? Tinanong ng babae, anong ginawa niyo sa loob?
Pinigilan siya ng isa, "Hoy, huwag mong sabihin yan." May narinig na tawag mula sa loob, "Daegun, Daegun, Suji, kaya mo yan." Tinanong ng kasama sa kwarto, "Suji, hindi ka ba okay? Pagod ka ba?" Walang pakialam si Daegun, iniisip, hindi ko alam kung gaano kalalim ang nararamdaman niya para sa akin, malapit na akong makipaglaban kay Park Soo-uki. Kailangan kong tapusin ang damdaming iyon para hindi siya masaktan. Mahigpit na niyayakap ni Park Suzy ang kanyang mahabang buhok na bumabalot sa kanyang mga mata, may malakas na katawan at mga kalamnan na nakikita. Hinaplos niya ang kanyang buhok na ipakita ang kanyang mga makitid na mata at malamig na mukha. Lumitaw si Park Suzy na may lakas ng pinakamalakas. Ang lalaking naka-vest na host ay sumigaw mula sa entablado, 10 pinakamalakas na lalaki, ang takot ng arena ng Roma. Tumingin ang tagapag-host kay Park Suzy na papalabas at ipinakilala ang kampiyon, si Park Suzy. Sa ilalim ng mga upuan, umalingaw ang mga sigawan nang makita si Park Suzy na papalapit na sa pangunahing entablado. Iwinagayway ng tagapag-host ang kamay patungo sa kabilang direksyon ni Park Suzy at may misteryosong sigaw na ang kalaban niya ay si Do Sonia. Palalo si Do Sonia na may kalamnan at malaking tiyan, lumabas na may maliwanag na mga mata. Pinapalo ang kanyang tiyan bilang hamon, masarap din ang karne ng baka. Matindi ang titig ni Do Sonia, puno ng kumpiyansa sa hamon, kahit leon o tigre man, sisirain ko silang lahat, pantay-pantay ang lasa ng karne nila. Si Ginoong Kim sa entablado ay nanonood ng lahat, nang makita si Do Sonia ay lumingon at kinausap si Park Hae-jun, paano nangyari ito? Hindi maintindihan ni Park Hae-jun ang sitwasyon, kaya tinanong, ano ang nangyayari? Tiniyak ni Ginoong Kim na baliw na ang taong iyon. Tumawa si Park Hae-jun ng kalmado na parang walang mahalagang nangyari at sumagot, iyon ay palatandaan lang ng labis na paggamit ng gamot. Nagduda si Ginoong Kim at tumingin kay Park Hae-jun ng may pag-aalinlangan, kaya ipinaliwanag ni Park Hae-jun na kung nakatayo pa siya rito, ibig sabihin ay walang masamang epekto ang gamot. Hindi na relax si Ginoong Kim, inilagay ang mga kamay sa gilid ng upuan, at nagtanong ng may pag-aalala, hindi ba lahat ng sobra ang paggamit ng gamot ay matatanggal? Kalmado si Park Hae-jun, inilagay ang kamay sa bulsa ng pantalon at sinabi, ayos lang lahat, ang pinahusay na bersyon na ito ay may napaka-stable na kalidad. Tumingin si Park Hae-jun ng may kumpiyansa sa mga upuan at sinabi, higit pa rito, kailangan ko ng isang tao. Pinaalab niya si Park So-hyun, at nang magtagpo ang mga mata ni na Park So-hyun at Do Sonia, itinaas ni Do Sonia ang isang kamay bilang pagbati. Parehong naglalaway ang magkabilang gilid ng kanilang mga labi na parang gutom. Tumawa si Do Sonia ng malakas, kamusta, Leon, simulan natin mula sa umpisa. Hamon ni Do Sonia, kamay, paa, ano ang unang puputulin ko sayo? Pinanood ng referee ang dalawa, itinaas ang kamay bilang senyales, maghanda. Pinanood ng referee ang dalawa, itinaas ang kamay bilang senyales, maghanda. Napakalaki ng bibig ni Do Sonia na kitang-kita ang matitibay niyang ngipin habang sinasabi ng referee na handa na. Nang itaas ng referee ang kamay, hindi umatras si Do Sonia kundi naghanda ng sumugod ng marahas. Nakatayo si Park So-hyun ng matatag na parang estatwa, seryosong nakatingin kay Do Sonia na papalapit. Nang matapos ang hudyat ng referee, malapit na si Do Sonia kay Park So-hyun, maririnig ang laway ni Do Sonia na pumapalo-palo. Sinubukan ni Do Sonia na sipa sa mukha ni Park So-hyun gamit ang tuhod, mabilis na pinigilan ni Park So-hyun ang tuhod ni Do Sonia at pinagmamasdan ang dalaw ng kalaban. Sabay na nagkumpetensya sina Park So-hyun at Do Sonia na mahigpit na kumakapit sa mga kamao at naghahanda ng manalo. Nang makita ang suntok ni Do Sonia na halos maabot ang mukha ni Park So-hyun, napansin ni Park So-hyun ang panganib na paparating. Malakas na isinampa ni Do Sonia ang kamao at tinamaan ang isang pisngi ni Park So-hyun, bahagyang umikot si Do Sonia upang maghanda sa mga susunod na suntok, sa kabila ng pisngi ni Park So-hyun na halos malihis dahil sa suntok. Dahil sa sobrang pag-ikot, napilayan si Do Sonia at bahagyang dumampi sa katawan ni Park So-hyun. Nakita ang pagkakataon, mabilis na ginamit ni Park So-hyun ang paa upang harangin ang binti ni Do Sonia. Inihanda ni Park So-hyun ang katawan para sa suntok. Bigla, tumulak si Do Sonia gamit ang paa sa binti ni Park So-hyun, napangitim ang mukha ni Park So-hyun, ngunit nanatiling nakapulupot ang mga kamay.
Ginamit ni Park So-hyun ang buong lakas upang itulak pabalik ang kamao sa tiyan ni Do Sonya habang siya ay nakangiti pa, hihi. Hinawakan ni Do Sonya ang katawan niya gamit ang isang kamay, nakatingin sa likod ni Park So-hyun. Mayabang na sinabi ni Do Sonya, narito ako, hihi. Inilagay ni Do Sonya ang kamao sa likod, tiningnan si Park So-hyun at nang asar, ang enu ay talagang kamangha-mangha. O, batang lalaki, swerte kang tawaging hari ng mga hayop. Pawis na si Ginoong Kim habang nanonood, namangha sa lakas at liksi ni Do Sonya. Nakasuot ng balikat si Park Hae-jun, sumang-ayon kay Ginoong Kim, hindi na kailangang pag-usapan ang pisikal na katangian, ang mahalaga ay ang pagka-distract niya. Habang nanonood ng laban, napansin ni Park Hae-jun na nahuli si Park So-hyun sa patibong ni Do Sonya. Pagkatapos ay nasagot pa ni Do Sonya ang suntok at mabilis na nagpatuloy sa sunod-sunod na atake. Tiningnan ni Park Hae-jun si Do Sonya mula ulo hanggang paa at binigyan siya ng papuri, lubos siyang kabaligtaran ng kanyang mukhang hangal. Sa ilalim ng ring, pinisil ni Do Sonya ang ilong. At sinabi pa ni Park Hae-jun na iintindihan niya ang pagpasok sa tamang estado. Muling sumugod si Do Sonya kay Park So-hyun na parang mabangis na hayop at sumigaw, akyat ako. Naghanda si Park So-hyun, mahigpit na nakapulupot ang mga kamay, maingat na nakatingin, iniisip na malakas si Do Sonya, ngunit hindi mabagal. Sumugod si Do Sonya ng galit, may mabagsik na mukha at baliw na mga mata. Inihanda ni Park So-hyun ang kamay para sa suntok, at naisip na ito ay dahil sa epekto ng EA. Napigilan ni Do Sonya ang suntok ni Park So-hyun, tumawa ng malakas na ipinakita ang mga ngipin. Nasa isip pa rin ni Park So-hyun na kailangan niyang hanapin ang kahinaan ni Do Sonya. Hindi napigilan ni Do Sonya si Park So-hyun, sa halip ay nahagip siya at natapon ng malayo dahil sa malakas na suntok ni Park So-hyun. Nagulat si Do Sonya sa lakas ni Park So-hyun, pinalaki ang mga mata. Nagpatuloy si Park So-hyun sa pangalawang suntok, narinig ni Do Sonya ang sigaw, ha? Malakas na tinamaan ni Park So-hyun si Do Sonya, mabilis kaya hindi nakapag-react si Do Sonya, at muling nahagip ng malakas. Parang nabasag ang buto ni Do Sonya na may tunog na nakakairita. Nahulog si Do Sonya ng malakas sa ring, nanatili si Park So-hyun sa kanyang posisyon. Suntok. Si Do Sonya ay iniunat ang kamay bilang tanda ng pagsuko sa sakit. Si Park So-hyun ay nakatayo sa likod na walang ipinapakitang emosyon. Ang referee mula sa malayo ay nanonood ng nag-aalangan. Nang makita ni Park So-hyun na naghahanda siyang magbigay ng isa pang suntok, ang referee ay mabilis na tumakbo upang tapusin ang laban. Ang paligid ni Do Sonya ay madilim, ang ring ay puno ng mga bakas ng dugo mula sa maraming laban. Napansin ni Gino Director Kim na natalo si Do Sonya at nagulat, sinabi niya na ang isang tao ay gumagamit ng droga ng sobra. Ngunit natalo sa kamay ng isang taong may napakalakas na kapangyarihan. Ngunit hindi iyon ang buong kwento, simula pa lang ay nagtataka na ako kung siya ba ay tao talaga. Ang titulong ilayon ay hindi basta-basta ibinibigay. Ang tingin ni Gino Director Kim ay nanatili sa ring, at sinabi kay Park Hae-jun na natapos ang laban sa ilang suntok lamang. Patuloy ba ang mga laban na ganito lang? Dapat ay may kalaban na kaya ring makipagsabayan kahit papaano. Tumingin si Gino Director Kim kay Park Hae-jun at tinanong kung wala na bang kalaban na kasing lakas niya. Ang tingin ni Gino Director Kim ay nanatili sa ring, at sinabi kay Park Hae-jun na natapos ang laban sa ilang suntok lamang. Patuloy ba ang mga laban na ganito lang? Dapat ay may kalaban na kaya ring makipagsabayan kahit papaano. Tumingin si Gino Director Kim kay Park Hae-jun at tinanong kung wala na bang kalaban na kasing lakas niya. Tahimik si Park Hae-jun sandali pagkatapos ay sumagot. Hahanap ako. Pagod si Park Hae-jun, pinikit ang mga mata at ipinaliwanag kay Gino Director Kim na ang mga taong sumusubok ng artipisyal na lakas at umaasa sa droga ay hindi na talaga tao. Isang asul na motorsiklo ang nakaparada sa harap ng gate, ang pader ay puno ng pulang mga sulat. Si Hanson Jim ay nakatali ang mga kamay sa isang kahon, nakaharap kay Jeon-jin at nagsabi, kwento mo sa akin ang susunod na hakbang. Yung bahagi pagkatapos matalo si Kim Ji-ho. Nang makita si Jeon-jin na lumalakad na palayo, tinanong muli ni Hanson Jim, dinala ba nila ang mga kaalyado mula Incheon?
Hindi lumingon si Jeon-jin, sumagot lang na kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga nangyari pagkatapos. Nagduda si Han Seon-jim nang makita si Jeon-jin na umupo, nagtataka kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Jeon-jin na yun din ang dahilan kung bakit gusto niyang magtanong. Ang likod ni Jeon-jin ay yumuko na parang abala sa isang bagay, isang tuhod ay nakaluhod sa lupa. Ang isa pang tuhod ay nakabaluktot. Tinanong ni Han Seon-jim, bakit ka nandito? Saan ka nanggaling? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Medyo natakot si Han Seon-jim, nanging. Ang likod ni Jeon-jin ay yumuko na parang abala sa isang bagay, isang tuhod ay nakaluhod sa lupa. Ang isa pang tuhod ay nakabaluktot. Tinanong ni Han Seon-jim, bakit ka nandito? Saan ka nanggaling? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Medyo natakot si Han Seon-jim, nanginginig habang naririnig ang tanong ni Jeon-jin. Ano ang layunin mo dito? Hawak ni Jeon-jin ang isang maliit na martilyo, ang mga mata ay malamig at nagbabanta, talaga bang wala kang alam? Hindi ko kayang pagkatiwalaan at sabihin sa iyo ang lahat. Ngayon ako naman ang makikinig sa iyo. Itinaas ni Jeon-jin ang martilyo at naghanda itong ibagsak. Umupo siya at pinukpok ang isang maliit na supot na may puti at asul na kulay na puno ng isang bagay. Binuksan ni Jeon-jin ang supot, hawak ang isang kakaibang mukha, lumapit kay Han Seon-jim. Natakot si Han Seon-jim, umiling at nagtanong, ano yan? Bakit mo pinukpok ang yelo? Nakatayo si Jeon-jin sa harap ni Han Seon-jim, hinila ang kwelyo nito at ibinuhos ang malamig na yelo sa kanya, hindi pinansin ang sigaw ni Han Seon-jim. Anong ginagawa mo? Umiti si Jeon-jin nang may pang-aalipusta at sinabi, bakit mo pinukpok? Kapag mas pinong yelo, mas malamig ito. Kung ayaw mong magdusay. Halos pilitin ni Jeon-jin si Han Seon-jim na ikwento ang lahat ng alam niya. Si Han Seon-jim ay hinawakan ng yelo sa dibdib, sumigaw sa sakit, wala akong alam. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Jeon-jin na ang taong ito ay hindi ang taong hinahanap niya. Lumapit si Jeon-jin kay Han Seon-jim at nagtaka, bakit ka interesado sa kwento? Nanginig si Han Seon-jim at sumagot ng mahina, Pinisil ni Jeon-jin ang yelo sa katawan. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Jeon-jin na ang taong ito ay hindi ang taong hinahanap niya. Lumapit si Jeon-jin kay Han Seon-jim at nagtaka, bakit ka interesado sa kwento? Nanginig si Han Seon-jim at sumagot ng mahina, Pinisil ni Jeon-jin ang yelo sa katawan ni Han Seon-jim na nagdulot ng matinding sakit at sinabi, dahil napaka-interesante nito. Itinaas ni Jeon-jin ang kamay at bahagyang hinaplos ang liig ni Han Seon-jim na parang hindi nasisiyahan, sinasabi nila na magaling akong magkwento. Sige, sige, sagot ni Han Seon-jim na hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Jeon-jin, sige. Hawak ni Jeon-jin ang supot ng yelo sa isang kamay. At sa kabilang kamay ay hinila ang pantalon ni Han Seon-jim pababa, tiningnan ang bahagi sa ibaba. Natakot si Han Seon-jim at sumigaw, hindi. Huwag. Yumuko si Jeon-jin at tiningnan ang loob ng pantalon ni Han Seon-jim, napansin ang isang bagay at nagtanong, ano yan? Hinugot ni Jeon-jin mula sa pantalon ni Han Seon-jim ang isang piraso ng papel na nakatiklop na parang alak. Tiningnan ni Jeon-jin ang papel ng may kuryosidad, ano ito? Bakit mo ito itinago? Hinugot ni Jeon-jin mula sa pantalon ni Han Seon-jim ang isang piraso ng papel na nakatiklop na parang alak. Tiningnan ni Jeon-jin ang papel ng may kuryosidad, ano ito? Bakit mo ito itinago? Binuksan niya ang papel at nakita ang personal na impormasyon ni Park So-hyun. Napailing si Jeon-jin, siya to. Tahimik na sinabi ni Han Seon-jim, pareho sila. Nagalit si Jeon-jin, hinila ang kwelyo ni Han Seon-jim at tinawag siyang taksil. Sino ka ba? Paano mo nakuha ang impormasyon niya? Biglang may malakas na putok ng motorsiklo malapit sa kanilang kinaroroonan. Si Jeon-jin ay nakasakay sa motorsiklo na umiikot sa paligid. Naiinis si Jeon-jin nang makita ang mga taong papalapit, bumulong siya ng may galit. Bumalik na naman sila dito. Nagulat si Han Seon-jim at tinanong, sino naman sila? Lumiko si Jeon-jin at iniwan si Han Seon-jim, Detective, umalis ka na. Detective, umalis ka na.
Nang marinig ito, tinanong ni Hanson Jim, bakit? Habang papalapit ang mga yabag, pilit na sinabi ni Hanson Jim, hindi mo ba sasabihin sa akin? Ano ang nangyari pagkatapos? Ayaw nang magpaliwanag ni Jeon Jin, sa pagkakataong ito, palalampasin kita. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Isang mahabang bakal ang lumitaw at hinila sa lupa, kasabay ng isang boses na nagtatanong, sino to? Lumabas si Jeon Jin na may maikling ginintuang buhok, may hikaw sa tainga, nakasuot ng itim na damit na may disenyo ng ulap. Hawak ang malamig na bakal, nagtatanong ng may pagdududa, sino ang taong ito na gustong imbestigahan si Yi, Onda Wunsao? Si Jeon Bin ngayon ang leader ng 5 tandang bawas 3 sa Bnan-ne High School. Walang emosyon si Jeon Bin at diretsong sinabi, patayin mo siya. Naiyuko si Hanson Jim sa takot, ano ba to? Medyo nag-alala si Jeon Jin at itinutulak si Hanson Jim, ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi ka tumakbo? Gusto mo bang mamatay? Tumingin si Hanson Jim sa mga nakatali niyang mga kamay, sino ba ang gustong mamatay? Pakawalan mo muna ako. Walang imik si Jeon Jin at mumiti. Hindi na makapaghintay si Hanson Jim at nagmadaling nag-utos, bilisan mo. Nahihirapan si Jeon Jin na buksan ang tali, mukhang mahigpit ang pagkakabig, medyo malaki ang pulso mo. Habang nagtatawanan, bumulong si Jeon Jin tungkol sa biglaang pagkawala ng mga tao sa lugar at kung ano ang nangyari nang mawala ang pinakamalakas. Maingat na tinanong ni Hanson Jim, sino ang nawala? Ano ibig sabihin ito? Sagot ni Jeon Jin, Chapter 4. Nagtawanan sila, at inihaplos ni Hanson Jim ang kanyang pulso, habang naghahanda na tumakas. Ngunit nagtataka pa rin sa sinabi ni Jeon Jin, ano ang sinabi mo kanina? Pinagtabi ni Jeon Jin ang tanong, alam mo na, sapat na yan. Tumakbo ka na. Mabilis na umakyat si Hanson Jim sa pader at tumawid sa bakod, ginamit ang buong lakas para tumalon sa bakal at ligtas na nakalapag, delikado talaga. Sa loob, pinanood ni Jeon Jin ang pagtakas ni Hanson Jim at humanga, mas mabilis ka pala kaysa sa inaasahan ko. Si Jeon Bin ay patuloy na nagdadala ng bakal papalapit kay Jeon Jin, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jeon Jin na parang walang problema, ayos lang, kumusta ka? Bakit ka nandito? Sagot ni Jeon Bin na nagalit, bakit mo nilalaban ang mga tao sa alyansa? Nakatayo si Jeon Jin nang walang ekspresyon, iniabot ang kamay para pigilan ang kamay ni Jeon Bin na humawak sa kanya, alam mo na ba ang lahat? Nakatayo si Jeon Jin nang walang ekspresyon, iniabot ang kamay para pigilan ang kamay ni Jeon Bin na humawak sa kanya, alam mo na ba ang lahat? Nagalit si Jeon Bin, sinabi ko na sayo na manatili ka na lang. Bakit ka nakikipaglaban? Malamig ang mukha ni Jeon Bin habang nagtatanong, sino siya? Bakit niya hinahanap si Kaon Daegun? Saan siya tumakbo? Iniiwasan ni Jeon Jin ang tanong, hinawakan ko siya pero nakatakas siya. Bumaba si Jeon Bin, binuhat ang bakal sa balikat at umalis na hindi naniniwala, nakakatawa yan. Pinalampas mo siyang makatakas. Mukhang mabilis siya talaga, sagot ni Jeon Jin habang inaayos ang buhok. Tinanong muli ni Jeon Bin para kumpirmahin, katatakbo lang niya, di ba? Umiti si Jeon Jin at hinaplos ang likod ng ulo, alam mo naman. Kamakailan lang ay nakatuon siya sa part-time na trabaho kaya ang katawan niya ay naging matatag na. Tumingin si Jeon Bin sa likod kay Jeon Jin ngunit hindi na nagsalita pa. Itinapon ni Jeon Bin ng diretsyo ang bakal sa sahig na may kalansing na tunog. Sa mukha ni Jeon Bin, may tensyon habang nagsasalita na parang nagpapahiwatig kay Daegun na may taong naghahanap sa kanya, kaya dapat siyang mag-ingat doon. Sa isang madilim na basement na maraming bentilasyon, nakatayo si Park Hee-jun sa likod ni Park So-hyun na nagpuri ng mahusay ang ginawa. Nagpatuloy si Park Hee-jun na ipakita ang kanyang kasiyahan at sinabi na sa pagkakataong ito ay tayo na ang nanalo. Nag-alala si Park Hee-jun at nagbigay ng opinyon na pero sobra ang gamit ng isa, siguro ay medyo na-shock na siya. Ang mga mata ni Park So-hyun ay bahagyang nakasipit, ang mga mata ay kumikislap habang nagsasalita ng ganoon. Pinalaki ni Park So-hyun ang mga mata na parang nagtatanong, ano ba ang ibig mong sabihin?
Bahagyang inalok ni Park Hee-jun ang mga mata at tumingin kay Park So-hyun na nagsabi, nakakainip naman. Napangisi si Park So-hyun nang hindi komportable at sumagot, ano nang sinasabi mo? Nilinis ni Park Hee-jun ang mga kamay niya at nagkamot, na parang gustong tapusin ang usapan, at malamig na sumagot, sige na nga. Talo ako, kahit hindi mo ginamit ang enge, ayos ka pa rin. Inaamin ko. Nang marinig ito ni Park So-hyun, umikot siya at umalis na may iwanang isang linya, kung ganoon. Nakatayo pa rin si Park Hee-jun na nakasandal sa madilim na pader, inilagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon, at nakayuko ng tahimik. Inilagay ni Park Hee-jun ang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang damit na parang naghahanap ng isang bagay at sinabi sa sarili, ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang ngayon, hindi pa niya nagagamit iyon. Hawak ni Park Hee-jun ang isang sigarilyo at inihanda itong ilapit sa labi, bumulong, ngunit malapit na, hawak niya ito at gagamitin niya ito mismo. Sa ilalim ng asul na langit sa tabi ng sasakyan, may narinig na tinig, oras na para bumalik, Daegon. Sa mga upuan mula 1 hanggang 6 ay maingay pa rin ang usapan, ito ba si Park So-hyun? Saan ka nga ba napunta kanina? May isang hindi kilalang lalaki na lumapit. Inilagay ang isang kamay sa likod ng upuan at tumingin sa isang nakaupo. Mahinang tinanong ng lalaki, ano ng pangalan mo? Saan ka nga ba napunta kanina na ganoon ang mukha mo? Namumula ang mukha ni Park Suzy, hawak ang isang salamin, nakasuot ng isang makapal na jacket na mukhang nakakaawa, sumagot Park Suzy. Nang tumingin si Park Suzy sa salamin at hinawakan ang mukha, naalala niya ang imahe ni Daegon at napahawak sa sarili. Lahat ito ay dahil kay Daegon, namamagana ito dahil sa kanya. Namumula ang mukha ni Park Suzy, hawak ang isang salamin, nakasuot ng isang makapal na jacket na mukhang nakakaawa, sumagot Park Suzy. Nang tumingin si Park Suzy sa salamin at hinawakan ang mukha, naalala niya ang imahe ni Daegon at napahawak sa sarili. Lahat ito ay dahil kay Daegon, namamagana ito dahil sa kanya. Parang may kutob si Daegon, mula sa malayo ay tumingin siya sa sasakyan kung saan nakaupo si Park Suzy. Isang binatang nakasuot ng puting damit at may blonde na buhok ay nasa tabi ng ibang sasakyan, kumaway ng 2 kamay patungo kay Daegon nang makita siya at malakas na sumigaw, Daegon. Sa kabilang banda, natakot si Park Suzy ng husto kaya humiga siya sa upuan, niyuko ang katawan at napailing. Binuksan ni Park Suzy ang telepono at sinabi sa sarili na kung wala siyang nararamdaman, bakit niya kailangang itago ito? Totoo ba na wala siyang nararamdaman? Nakaupo si Daegon sa isang sasakyan, hawak ang telepono at tahimik na tumitingin. Nalulunod si Park Suzy sa mga mensahe sa telepono, iniisip ang nangyari kahapon. Natanggap ni Daegon ang mensahe mula kay Park Suzy na nagsasabing, walang ibig sabihin ang halik na yon, nilalaro lang kita. Sana hindi mo ito ma-misinterpret. Nagulat si Daegon ngunit puno ng tanong. Nagpadala pa si Park Suzy ng isa pang mensahe, huwag mong sabihin na inisip mo na totoo iyon. Naalala ni Daegon ang alaala kahapon nang lumapit si Park Suzy, na mula ang mukha at bumulong, ako ay. Kumuha na siya ng lakas ng loob, dumating ang bagong mensahe na nagsasabing, alam ko na noon na kamay mo yon, hindi ang mga labi mo, kakaiba. Hinawakan ni Daegon ang kamay at niyakap ang dibdib ni Park Suzy na nagulat ng husto. Sumigaw si Park Suzy, ano nang ginagawa ng kamay na yon? Nagpatuloy ang mensahe, naghilikan na ako ng maraming beses, paano ko hindi malalaman kung paano humalik? Nyakbayan ni Park Suzy ang leeg ni Daegon at nagbigay ng matamis na halik. Naisip ni Park Suzy kung ganito ba ang lasa ng halik, dumating ang isa pang mensahe na nagsasabing, syempre, hindi iyon ang unang halik ko. Hi. Lumitaw ang imahe ni Park Suzy na niyayakap si Daegon, nalulunod sa pag-isip, totoo ba na ang unang halik ay parang pintura? Dumating muli ang mensahe na nagsasabing talaga, hindi iyon ang unang halik ko. Hi. Noon pala, pinigilan ni Daegon ang halik sa pagitan nila, at ang pulang lipstick ni Park Suzy ay nakaimprinta sa palad ni Daegon. Nagpadala si Park Suzy ng mensahe na nagpapaliwanag, naiintindihan mo ba na hindi iyon ang unang halik ko? Ano ang dapat kong gawin? Hihi. Pasensya na kung natakot kita. Sunod-sunod ang mga mensahe, alam mo ba?
Sa totoo lang, hindi ko inakala na tatanggihan mo ako. Namula si Park Suzy sa hiya at malungkot na nagpadala ng mensahe kay Daegon na, pasensya na kung naistorbo kita. Mahigpit pa rin hawak ni Park Suzy ang telepono, iniisip kung magpapatuloy pa ba siyang mag-text o titigil na. Nagpasya si Park Suzy na magpadala ng huling mensahe na nagsasabing, hindi na kita istorbohin, huwag kang mag-alala. Matapos basahin ang mahabang mensahe, hawak pa rin ni Daegon ang telepono at nag-isip. Medyo nadismaya si Daegon, tinanggal ng bahagya ang mensahe, at naisip na ang ibig sabihin nito ay isinara na ni Park Suzy ang kanyang puso. Bagamat medyo masakit, ito marahil ang pinakamainam na wakas. Sa mga mata ni Daegon ay may bahagyang lungkot at naisip, sana ay tinanggihan ko siya ng mas maayos noon. May isang matapang na tinig na nagsabi, gusto kita, Daegon. Nagulat si Daegon at hindi maintindihan ang nangyari, lumingon siya kay Park Suzy. Tumakbo si Park Suzy papalapit, inilagay ang kamay sa likod at nagtanong, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko? Namula ang mukha ni Park Suzy at buong puso niyang sinabi, seryoso ako. Malamig na tinanggihan ni Daegon, sinabi ko na hindi kita gusto, ano ang kinalaman ng pagiging seryoso mo sa akin? Nagpatuloy si Daegon sa paglakad at pinaalalahanan si Park Suzy na huwag na siyang istorbohin. Napatingin lang si Park Suzy ng malungkot. Medyo nagalit si Park Suzy, pinisil ang dalawang kamay na magkadikit at sinabi, hindi mo ba sinasabi na sabihin mo lang kung ano ang kailangan? Ngayon ay ayaw mo na sa akin. Ngunit tulad ng dati, umiti si Park Suzy ng may kahulugan at mahina na sinabi, sige, naiintindihan ko na, hindi na kita gusto. Itinago ni Park Suzy ang maraming damdamin sa puso, at nagdadalawang isip na sinabi, kung ganoon, gagalit ako sayo. Bumalik sa kasalukuyan, nalulunod pa rin si Daegon sa pag-iisip na hindi lang si Park Suzy ang nagkaroon ng ganito sa kanya. Darating ang panahon na mahihirapan siyang tumanggi. Inilagay ni Daegon ang kamay sa likod ng leeg, hinaplos ito at nag-isip, dapat ba akong sumagot ngayon? Nakaupo si Park Suzy sa tabi ng sasakyan, hawak ang telepono, hindi makapagpigil sa kaba habang naghihintay ng mensahe. Sa screen ng telepono ay isang malaking sticker ng like lang ang lumitaw. Nang buksan niya ito, tila naging bato si Park Suzy. Maraming tao ang nakaupo sa sasakyan nang marinig ang sigaw na. Nakaupo si Park Suzy sa tabi ng sasakyan, hawak ang telepono, hindi makapagpigil sa kaba habang naghihintay ng mensahe. Sa screen ng telepono ay isang malaking sticker ng like lang ang lumitaw. Nang buksan niya ito, tila naging bato si Park Suzy. Maraming tao ang nakaupo sa sasakyan nang marinig ang sigaw na hu 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 at tinanong ng lalaking kanina, anong nangyayari sa likod? Ano man ang nangyari, kailangan nating umalis. Isang tinig ang sumigaw sa loob ng sasakyan, tayo na driver, lahat ay mag-seatbelt. Sa loob ng Stalax Cave. May isang tasa ng kape na nakapatong sa mesa, sa kabilang dulo ay isang plato, at isang tinig ang nagsabi, pwede mo akong makita sa opisina. Si Gino Director Lee ay nakataas ang isang paa sa hita ng kabilang binti, nilalasing ang kape, at nagkomento, isang magandang araw na maaraw, puno ng enerhiya, hindi ba? Kung hindi lalabas, sayang naman. Isinara ni Gino Director Lee ang isang mata habang ang isa ay bukas, umiinom ng kape, at nagtanong, may gusto akong itanong sayo, hindi ba ikaw ang tauhan ni Gino Director Kim Saun? Nakapiring ang mga kamay ni Park Hee-jun, nakaupo sa harap, tahimik na nakikinig habang nagsasalita si Gino Director Lee, narinig ko na ngayon ay ikaw na ang may-ari ng Club E, hindi ko inakala. Ibinalik ni Gino Director Lee ang tasa ng kape sa mesa, may nakatagong ekspresyon, at sinabi, gusto mong palaging magulat ang iba, hindi ba? Nang matapos magsalita si Gino Director Lee, kalmado na tanong ni Park Hee-jun at sinagot, hindi ba ako nagpapasaya sayo? Ang lahat ng ginawa ko ay trabaho lang naman, mas madali pa ang maglakad sa lilim kaysa sa araw. Napangiti si Park Hee-jun ng bahagya, isang kamay ang hawak ang tasa ng kape, ang isa pa ay hawak ang plato, dahan-dahang ipinaliwanag kahit na medyo tahimik. Hindi naman siya taong nagpapakita ng lahat ng ginagawa niya, kaya bakit siya mag-aalala? Inikot ni Gino Director Lee ng bahagya ang tasa ng kape sa kamay at nagbigay ng pahiwatig, akala mo ba nag-aalala ako? Sa kabilang banda, sa tingin ko ay medyo magaling ka naman.
Ibinalik ni Park Hee-jun ang kape sa mesa, tinatanong ng maingat, kaya nga ba sinabi mo na hahanap ka ng manlalaro para sa akin? Yumuko si Park Hee-jun, isang kamay ay sumandal sa likod ng upuan, nakatingin ng interesado at may halong pagtataka. Ang manlalarong iminungkahi mo para sa akin ay talagang magaling, nakakaintriga. Sino kaya ang papasok ngayon? Tahimik na sumagot si Gino Director Lee, gaya ng dati, isa sa mga estudyante ng aming paaralan. Tumawa si Park Hee-jun na parang walang pakialam, nagtatanong pabalik para tiyakin, ganun ba? Magaling ba siya? Mukhang marami kayong magagaling na manlalaro sa paaralan nyo. Medyo hindi natuwa si Gino Director Lee, bahagyang malakas ang boses, magaling siya sa teknikal, pero paano ba ito sasabihin? Dahil ang ugali niya ay medyo mahinahon, hindi sigurado kung bagay ba siya sa laban doon, kasi hindi siya masyadong marahas. Pansamantalang tinanggap ni Park Hee-jun, sumagot, sige. Lumitaw ang imahe ni Daegon, nakaupo na nakatawid ang mga braso sa upuan, nakapikit ng mahigpit, kasabay ng tanong ni Park Hee-jun kung ano ang pangalan niya. Dumaan ang isang itim na sasakyan, isinara ni Park Hee-jun ang mga buttons ng kanyang vest, papalapit na sa sasakyan. Nang maupo si Park Hee-jun, tinanong ng trooper, maayos ba ang usapan niyo? Paano naman ang tao na yon? Habang isinusuot ni Park Hee-jun ang seatbelt, mahinang sinabi, inosente. Hindi maintindihan ng lalaki, nagbulong siya. Inulit ni Park Hee-jun, talagang inosente ang lalaking yon. Napatawa si Park Hee-jun, maikli lang ang sinabi, mayaman pero bulok. Sa rearview mirror, nakita niya si Gino Director Lee na papalapit sa sasakyan na may trooper na naghihintay na magbukas ng pinto. Napagpasyahan ni Park Hee-jun na mas bagay si Gino Director Lee sa larangan na ito kaysa sa edukasyon. Dagdag pa ng lalaki, mahusay siya sa pagnenegosyo. Tahimik na sumang-ayon si Park Hee-jun, sagot, naintindihan ko na. Tahimik na sumang-ayon si Park Hee-jun, sagot, naintindihan ko na. Sa labas, sa likod ng salamin, iniisip ni Park Hee-jun na tiyak na may proyekto si Daegon na gumagamit ng karahasan para sugpuin ang karahasan. Sa totoo lang, wala siyang alam tungkol kay Daegon. Naalala ni Park Hee-jun ang usapan kanina nang tanungin niya, ano ang pangalan niya? Mabilis na sagot ni Gino Director Lee, Kaon Daegon. Naalala ni Park Hee-jun ang sekretarya ni Gino Director Lee na nagplano kasama ang direktor, iniisip kung sino ang direktang namumuno kay Daegon. At ang nagplano ay isang babaeng kasamahan niya. Napagod si Park Hee-jun, pinikit ang mga mata, hindi maiwasang isipin na kahit nagtutulungan sila, hindi ibig sabihin ay magkakampi sila. Bumawi si Park Hee-jun, tinanong ang trooper, ilan ang mga manlalaro ngayon? Gusto kong kumbinsihin ang isa na makipag-alyansa sa akin. Mabilis na sagot ng trooper, maghahanda ako ng isang magaling para sa inyo. Tumawa si Park Hee-jun, haha, kahit medyo marumi, ayos lang. Naalala ni Park Hee-jun ang sinabi ni Gino Director Lee kanina na medyo mahinahon ang ugali niya. Mahinang sabi ni Park Hee-jun, paano kaya madaling magbago ang isang tao? Sa isang kanto ng kalye na may asul na langit at maraming puno, nakatayo ang mga matataas na gusali. Sa kainan, masayang tinitingnan ni Bang Hodong ang mga pagkain inihahain sa bawat isa. Nasa likod din si Daegon, nakapila para sa kanyang turn. Excited na sigaw ni Bang Hodong, ito ay pork cutlet. Lumapit ang isang kaibigang may bilog na salamin kay Daegon at nagtanong, ano ang nangyari kay Park Suzy? Naiinis si Daegon, nagtatanong pabalik, bakit mo ako tinatanong? Dagdag ni Lee Sung-hoon, narinig kong masama ang pakiramdam niya ngayon. Medyo hindi makapaniwala si Daegon, nagduda at nagtanong, masama ang pakiramdam. Lumiko si Daegon, medyo nahihiya, nag-aatubiling sagutin, bakit naman siya masama? Kahit ano pa man ang nangyari sa kanya, hindi ako masyadong interesado. Sa mga klase mula 1 hanggang 6, kilala siya bilang Suzy. Nakahiga si Park Suzy sa mesa, napapalibutan ng madilim na aura ng kalungkutan. Isang kaibigan ang nagpapaalala, oras na para kumain. Sumunod ang isa pa, hindi ka ba kakain? Nananatiling nakahiga si Park Suzy, pagod na sagot, ayoko kumain. Umalis ang dalawang babae, ang isa na may maikling buhok ay nagsabi, nagda-diet ba siya? Ayos lang yan, sabi ng isa pa. Sabi ng isa. Siyempre, para maganda ang katawan, kailangang magtiyaga.
Sabi ng babae na may maikling buhok, kung ako ang maganda, magda-diet din ako para mapanatili ang figure. Hawak ni Dagon ang chopsticks habang nakaupo sa kainan, napapalibutan siya ng mga babae na sabay-sabay na nag-uusap, ang gwapo niya. Tama. Perpekto siya. Nakaupo si Dagon sa mesa. Sa tapat niya ay ang kaibigang may salamin at si Bang Hodong nakasama sa pagkain. Nagsalita si Dagon, alam nyo, hindi kayo dapat maniwala sa mga chismis. Tama ba? Hawak ni Dagon ang chopsticks habang nakaupo sa kainan, napapalibutan siya ng mga babae na sabay-sabay na nag-uusap, ang gwapo niya. Tama. Perpekto siya. Nakaupo si Dagon sa mesa. Sa tapat niya ay ang kaibigang may salamin at si Bang Hodong nakasama sa pagkain. Nagsalita si Dagon, alam nyo, hindi kayo dapat maniwala sa mga chismis. Tama ba? Habang kumakain si Bang Hodong, tumingala at nagtaka, anong chismis yan? Sa loob ng klase, nakatayo si Park Suzy sa harap ni Dagon at may sinasabi, habang nakikinig si Dagon sa mesa ng pag-aaral. Umiti ang kaibigang may salamin, itinaas ang kamay na parang nakakaintindi, at sinabi, pinag-uusapan mo yung tungkol sa pagbagsak ng kalsada, di ba? Siyempre, alam kong hindi totoo yan, pero may dalawang babae na nagbubulungan, isang babae na may bangs ang mahinang nagsabi na totoo raw iyon sa field trip na ito. Mukhang may nangyayari sa kanila. Napangiti ang babaeng may bangs, nagbiro, grabe, bakit ka naman ganun kaseryoso? Pinagmasdan ng kaibigang may salamin si Dagon, nakita niyang kumakain pa rin ito ng kalmado na parang walang nangyari. Dagdag pa niya, parang dumadami ang chismis tungkol sa inyo, hindi ba totoo? Direktang sagot ni Dagon, hindi naman. Isang lalaki na may tray ang lumapit para kumuha ng pagkain, sinabi, pahingi pa. Nagkunwaring tagapamahala ng pagkain si Hanson Jim, nagpapaalala, lumayo kayo. Hindi ako makakita. Nagulat ang lalaki, ha? Sagot ni Hanson Jim na parang walang pakialam, wala akong ibig sabihin. Kapag nakuha mo na ang pagkain, dali-dali ka na. Sa mesa ay may 4 na tao, kasama si Dagon na katabi habang kumakain ng tahimik. Sa tapat nila ay sina Bang Hodong at ang kaibigang may salamin. Napansin ni Hanson Jim si Dagon doon. Medyo nagduda si Hanson Jim nang maalala ang sinabi ni Jeon-jin tungkol kay Dagon sa kwento, kung sila ba talaga ay isang tao. Na-imagine ni Hanson Jim ang imahe ni Dagon na may malamig na mga mata habang nakikinig sa kwento. Iniisip ni Hanson Jim, grabe, sobra akong naintriga kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata. Bumalik sa alaala si Hanson Jim nang makilala niya si Jeon-jin, narinig ang isang malalim na pahayag tungkol sa pagkawala ng sentro ng distrito. Nakatingin ng matindi si Hanson Jim kay Dagon, hindi mapigilang mag-isip kung ano ang nangyari pagkatapos, pero may ilang mahahalagang impormasyon na nakuha. Naalala ni Hanson Jim si Park So-hyun na malamig at matatag na nakatayo sa harap ng maraming tao, at nagbigay ng opinyon, una sa lahat, kung talagang isang tao sila. Kahit na si Park So-hyun ang pinakamalakas, matatalo siya ni Dagon, at ang reputasyon ng Didong na matagal ng pinanghahawakan ay agad-agad na mabubuwag. Yumuko si Hanson Jim, niyakap ang ulo, iniling para alisin ang mga iniisip, at tahimik na sabi, grabe, ano ba ang iniisip ko?